na tuloy na bukas ang proklamasyon ng 12 winning senatorial candidates sa katatapos lang na midterm elections. Nasa National Canvassing Center sa Manila Hotel pa rin si Dexter Ganibe ng Abante Radyo para bigyan tayo ng update. Dexter, sino-sino ang mga ipoproclaim bukas? Pinky, kanina pinadala na ng COMELEC yung 12 na winning senatorial candidates para sa isasagawang proklamasyon na magsisimula alas 3 ng hapon bukas, araw ng Sabado. At narito na yung mga pumasok sa Magic 12. Sa higit 27 million votes nanguna si re-electionist Senator Bongo. Sinundan siya ni Bam Aquino at Bato de la Rosa na nakakuha ng higit 20 million votes. Pang-apat si Erwin Tulfo na mayroong higit sa 17.1 million na boto. Nasa pang-5, pang-6 at pang-7 naman sina Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta at Ping Lacson na nakakuha ng tig-higit 15 million votes. Nasa pang-8 at pang-9 na pwesto sina Tito Soto at Pia Cayetano na higit 14 million votes bawat isa. Habang pang-10 naman si Camille Villar, pang-11 si Lito Lapid at kukumpleto sa Magic 12 si Amy Marcos. Bawat isa sa kanila ay nakakuha ng higit sa 13 million votes. Papayagan silang magtalumpati bukas ng hanggang 5 minuto at magdala ng mga kaanak at taga-suporta na hindi lalagpas sa 15. Unang tatawagin ang pang-12 at panghuli naman na ipoproklama yung top notcher. Ngayong hapon nga ay binaklas na ng COMELEC ang ibang istruktura dito sa loob ng National Canvassing Center at niligpit na yung mga dokumento para maihanda itong venue para sa proklamasyon bukas. Bagamat ipinagmamalaki ng COMELEC na ito ay makasaysayang eleksyon sa bansa dahil sa pinakamataas na 82.2% na voter turnout at pinakamabilis para sa canvassing, aminado si COMELEC Chairman George Garcia na marami pang kailangang i-improve sa pagsasagawa ng automated elections. Binigyan niya ng 85% na performance rating ang COMELEC para sa katatapos lang na botohan. Siguro naman po, pwede naman po namin bigyan ng kahit na 85% ang COMELEC. Mas mataas naman ang konti doon sa 80% ni NAMFREL. Baka naman po pwede ipagkaloob nyo na sa amin yung 5% man lang. Yung 15% po doon ay ibigay nyo na, okay na po sa amin yon. Ayun yung 15% yun na yung paghihirapan namin sa mga susunod pang eleksyon. So meaning to say yung 15% ay talaga madami pa pong dapat pang siguraduhin. Lalong-lalo na po yung training ng ating mga electoral board members. Lalong-lalo na po yung paglugar, venue, kung saan tayo nag-hold ng eleksyon. Lalong-lalo na po yung technology. Kinakailangan nag-i-improve lagi. Kasi nga, dapat na-i-enhance ang voting process because of technology. Hindi pwede mag-stick sa old technology. Nagbabago, ano mga makabagong ganyan, ano makabagong ganito. And then, ang pang-apat pa, yung laws. Pinky, pinamamadali na rin ng COMELEC ang pamamahagi ng honorarium doon sa mga teacher na naging miyembro ng Electoral Board. Pinag-aaralan din ngayon yung pagdodonate sa DepEd ng mga Starlink na ginamit ng eleksyon. At pagdidesisyonan pa ng National Board of Canvassers kung 63 o 64 nga ba yung bilang ng mga uupong miyembro ng party list sa Kamara. Pinky? Dexter, papaano at kailan natin malalaman yung resulta kung 63 nga o 64 yung sa party list? Nangako kanina si COMELEC Chairman George Garcia na hanggang bukas makakapaglabas sila ng proklamasyon o resolusyon para doon sa proklamasyon ng mga party list group. Pati na rin yung question kasi pinagsusumiti sila hanggang kaninang tanghali lahat ng mga council ng party list group, yung 156, kung ano yung kanilang paninindigan, kung 63 nga ba o 64, bago nila re-resolbahin kung alin nga ba doon sa bilang na yon yung kailangang maupo doon sa Kamara. Pinky. At Dexter, papaulit ko na rin sa iyo yung calculation, di ba kinuwento mo na yan nung isang araw. Paano ba kinakalculate yung mananalo ng mga party list? Ayan, ulitin natin. Doon sa 156 na mga party list na lumahok doon sa halalan, ito total lahat yung mga boto na nakuha nila
And then, kukunin yung 2% ng kabuang boto na nakuha ng buong party list at kapag nakamit yon, pumasok sila dun sa 2%, meron silang isang pwesto doon sa 63 man o 64 na pwesto sa Kamara. Kung ito ay sumobra man, yan ay didesisyonan din ng COMELEC kung sino yung magkakaroon ng 3 pwesto o 2 pwesto o 1 pwesto lamang doon sa 63 or 64 post sa House of Representatives. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa National Canvassing Center sa Manila Hotel.